sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control, mga kapaborito, ang ating co-pilot in tandem. Parang ano, no? Parang masama ang dating, ano? Parang maitutumba kayo, ano? Walang iba kundi ang ating mga sound engineer, Engineer Nixon Dacal at Engineer Richard Londay. Good afternoon, mga kuys. May natumba na ba kayo dyan? Ha? Long neck? Ay, bawal yan si Gayom saka si ano. Bawal ba? Bawal? Siyempre, araw po ngayon ng Biyernes, mga kapaborito. April 4, 2025. Ilang araw na lang ba? 38 days to go before the 2025 midterm elections. I am very sure, no, na meron na kayong mga napupusuan sa mga panahon na ito. At inaabang-abangan nyo na po sila sa kanilang mga house to house, no? Gaya ng sabi natin, bawal po ang vote buying, bawal din ang vote selling. At matunog na matunog po ngayon, syempre, no, pinapaalalahanan po natin yung atin pong mga kandidato, no, na pag-aralan po mabuti ang inyo pong mga plataforma. At syempre yung mga jokes ninyo, ha.
Kasi alam nyo, merong ilang politiko ang nanganganib po ngayon na ma-disqualify. May mga pinatawag na po ng COMELEC dahil po sa kanilang mga misogynistic remarks, mga biro-biro, pero hindi magandang biro towards sa ating mga kababaihan. Siyempre bilang mga kandidato, at kayo po ay tinitingala ng ating po mga kapaborito, no? Pag-aralan po natin yung mga jokes po ninyo. At hindi pwede po siyempre yung mga jokes na below the belt ika nga. At alam nyo, may mga batas po na nagproprotekta sa ating pong mga kababaihan. Lalong-lalo na at katatapos lamang po ng buwan ng Marso. Matindi ang pagpapaalala ng ating gobyerno tuwing buwan ng Marso. Selebrasyon ng mga kababaihan yan, syempre, no? Igalang po natin ang ating mga female counterparts, mga kapaborito, okay? Alam nyo, lahat naman tayo, mayroon naman po tayong nanay. Gusto natin na yung ibang tao, ginagalang po yung ating sariling ina dahil sila naman po ay babae. Huwag tayong gumagamit ng mga jokes. Hindi porket may mga jokes na bumebenta, tinatawanan ng marami, hindi po lahat yan ay acceptable. Hindi po lahat yan ay naaayon sa batas, okay? Yan po ay isang kandidato dyan sa Metro Manila. Paalala po muli ha. Nilinaw po ng COMELEC yung ipinlay po natin na audio ng isang araw. May mga nagtatanong kung pinapayagan ba o pinagbabawalan ang mga job order employees o kaya ay mga contractual employees na sumali po sa mga kampanya ng mga politiko, lalo na yung mga nakaupo na kandidato, no? Nilinaw po ng COMELEC po yan. Diba? Kung narinig po ninyo yung ipinlay ko ng isang araw, ang sinasabi po nila, technically, ang mga job order employees ay hindi po nasasaklaw ng Civil Service Commission. Pero dahil sila po ay pinapasahod mula po sa mga resources ng ating gobyerno, sila po ay pinagbabawal lang mangampanya. Pinagbabawalan po silang mangampanya sa oras ng trabaho. Alam nyo po, yung mga job order employees, iba-iba rin po ang schedule ng mga yan. May mga job order employees po na merong afternoon shift o kaya naman ay night shift, no? Kaya baka naman, alam nyo naman sa social media mga kapaborito, no? Tapos may mga, di ba? May mga kalaban sa kabilang partido, ganito, ganyan. Tapos kukuhanan kayo ng video. I-verify nyo po muna, no? Kung nasa kanyang schedule. Tapos siya ay nangangampanya, iyon ay binagbabawal po. Ganon din po yan sa mga contractual employees. Bawal po mangampanya sa oras po ng trabaho. Depende po kung ano po yung schedule nyo, okay? Pero after ng inyong mga trabaho, as private citizens, you can always engage sa anumang kampanya po yan. Basta sa labas na po ng oras ng trabaho. Ayan, malinaw na malinaw po yan, ha? At syempre, yung atin din po mga barangay officials at mga SK officials, sangguniang kabataan officials mula sa chairman at sa kanilang mga councilmen. Kayo po ay pinapayagan, no, ng COMELEC na ganun din na makibahagi po sa campaign, ano, ng ating pong mga kandidato. Given, again, na hindi po ninyo gagawin po yan sa oras po ng inyong pagre-render ng inyong trabaho. Dahil hindi naman talaga po maiiwasan yan, yun nga lang, syempre sineset na po ng COMELEC yung po mga parameters para alam nyo po at magkakalinawan na po. At syempre may mga kapitan, mga barangay chairman na nasa kabilang partido o kaya naman ay sinusuportahan yung challengers, di ba?
hindi nyo po pwedeng ipagdamot, no, yung pong pasilidad ng gobyerno. Yan po ay dapat ay open. Kunwari, meron pong covered court ang barangay at si barangay chairman ay nakaalyado po sa nakaupong alkalde o kaya ay nakaupong congressman o nakaupong gobernador o board member. No, yan po ay hindi nyo po pwedeng ipagdamot, no, doon po sa gagamit na ibang kandidato o yung challengers. Okay? Kaya mga kapaborito, okay? Mas maganda kung pasadahan po natin yung po mga inilalabas ng COMELEC, no, na mga memorandum, mga kautusan at syempre yung Omnibus Election Code para po tayo ay nasa parameters ng batas. No? Mas maganda po kung tayo ay mauupo, no, mahahalal at wala po tayong nagawang violations. Okay? Alam nyo, mahirap naman yung nakaupo ka na, hindi pa umiinit yung inyong puwet sa upuan, bigla na kayong mapapatawan ng disqualification, no? Dahil sa mga complaints, no, at mapatunayang kayo ay nagkasala, ay malaki pong problema po yun, no? Lalo na dun sa mga pagkakabit ng mga posters sa lahat po ng mga, syempre hindi naman po yung mga kandidato, no, ang nagkakabit po riyan. At alam nyo, meron po silang mga inuupahang tao para magkabit ng mga poster na iyan. Kaya naman, no, lagi nating pagbubutihin yung mga campaign managers natin, yung mga team leaders natin. Pagsasabihan po natin na bawal, no, magkabit po sa mga pampublikong lugar. Bukod doon sa isinet ng COMELEC na common posting area, mga kapaborito. Ngayon, kung sila naman ay nagkabit sa pribadong lugar o kaya sa bakod ng kapitbahay mo, kung yan po ay pinayagan ng inyong kapitbahay o kaya kayo po ay papayagan nyo po magpaskil ng poster, wala pong problema dyan. At syempre, yung pong mga isinet ng COMELEC na size, no, ng mga tarpaulin, yan po ang kailangang sundin. Dahil pag umikot po ang COMELEC kasama ang PNP, no, at iba pang mga ahensya, kapag nakita po nilang lumabag po kayo sa mga isinet na standards ng COMELEC, no, kayo po ay magkakaproblema dyan. At syempre yan po ay tatanggalin po nila. Lastly, no, ito marami tayong nakikita nito, no, saan man tayo umikot. Yung mga puno, mga kapaborito, no, wag nating papaskilan. Red flag agad yan, ha? Bagamat syempre hindi naman yung kandidato talaga nagpapaskil niya, no? At hindi natin masisisi. Pero syempre, kailangan meron ka ring team na mag-click clear no mga lugar at magdo-double check. Kung meron kang isang team na monitor, no, na mali ang pagkakadikit ng inyong poster, correct nyo na po agad yan, mga kapaborito, para hindi na po kayo napipintasan. Alam nyo naman ng social media, no, pag ipinaskill po yung inyong poster, nakita nakapako sa puno, bawal po yan. Malinaw na malinaw po yan, bawal pong magpaskill ng poster o tarpaulin, no, dyan po sa mga puno. Parang awa nyo na. Napaka-simple lang naman. So kung ang isang kandidato ay hindi marunong sumunod, no, sa mga parameters na ito, sa mga kautasan na ito, red flag na po yan, mga kapaborito. Ha? Ay, naalala ko tuloy na naman itong si Mayor ng Pasig, no, si Mayor Vico Soto. Sinasabi niya kapag ang kandidato raw ay malakas gumastos, no, yung may mga kakayahan bang magbayad dun sa mga malalaking advertising billboards, mga ganyan. Syempre, ang mahal po niyan kada buwan, ano? Abutin ka ng 60,000, depende po sa size po niyan at sa location, mga kapaborito. Kung 60,000, Diyos ko naman, magkanong sisingilin sa inyo niyan? Red flag daw yan, sabi ni Mayor Vico Soto. Meron naman siyang rason doon dahil baka daw yan sisingilin din sa inyo. So yung mga red flags po yan, mga signs ng korupsyon, ano? At syempre yung mga pag-house to house, mga kapaborito, no? Aralin nyo po yung mga caucus, meeting de avance, pag-aralan nyo po mabuti yung pong kanilang mga plataforma.
Isipin po ninyo ang inyong pamilya, ang tawag dito, kinabukasan ng inyong pamilya. No? Sasabihin ko sana kinabusalan. Siyempre, kailangan i-exercise natin yung ating karapatan para bumoto. I-exercise natin yung malayang mamili ng ating gustong iluluklok sa mga posisyon, mga kapaborito. At siyempre, iluluklok po natin dyan yung tunay na nagmamahal, tunay na nagsiservisyo sa bayan. No? At lagi po ninyong nakikita sa tuwing may mga pangangailangan ng ating bayan, ng ating lalawigan, ay nandiyan po siya. No, isang taong mabilis kumilos, no, mabilis magbigay ng tulong, at syempre mayroong maayos na plataforma para sa mga kinabukasan ng ating pamilya. Importante po 'yun, Kaya nga tayo yung mga may mga nagpapamigay ng mga flyers, maganda po 'yan, Doon niyo ilagay yung mga achievements po ninyo para nakikita nila kung anong klaseng kandidato rin po kayo. At syempre, yung mga sinasabi nilang dynasty. Ano ba ang inyong opinion tungkol po diyan? Marami yatang pamilya syempre, Pero nasa sa tao naman 'yan Malaya naman po kayong makapamili, 'di ba? Diyan nga po sa lalawigan ng La Union, isang pamilya ang nag-aaway. It is your choice, di ba? Nasa sa inyo po yan. At maganda po dyan, piliin po nyo talaga yung makakapagsilbi sa inyo, at hindi puro hangin lang, di ba? Ngayon, hindi pa nga nakikita yung mga natatapos na proyekto. Medyo mahangin na rin. So mga kapaborito, itong 2025 midterm elections, importante po ito. Preparasyon din po itong midterm elections going doon sa 2028 national elections, kung saan tayo naman ay mamimili, magboboto ng iluluklok po natin na Pangulo at Vice Presidente. Kaya ngayon pa lang nakikita nyo, napapansin po ninyo, medyo mainit na ang politika, lalo dyan sa Imperial Manila. At importante po din itong midterm elections para maiset na kung sino-sino po yung magiging mga kaalyado sa ibaba. At alam nyo, yung 12 senador, yung iluluklok ngayon ay may 6 terms po ulit yan. At sa 2028 naman, yung second half na 12 senador ay mag-graduate naman at muling sasabak sa eleksyon para maluklok ulit bilang senador kung yun pa rin yung kanilang plano. At syempre, they're only allowed 3 term. 3 beses lang sila pwedeng manalo. Ang presidente, minsan lang, ayon sa ating batas. Ligaya sa Amerika, pwedeng mag-seek ng re-election ang Pangulo ng United States of America, pero ang term nila ay 4 years. Ang dito sa 4 years, ang alam ko, yung mga barangay chairman, pero hindi pa yan naipapasa, mga kapaborito, Hindi pa po yan naipapasa. Originally, yung batas po, extending yung term ng mga barangay chairman, ay 6 years. Pero marami pong senador ang umalma sa 6 years. At nagkaroon sila ng usapan sa Senado at narating po nila yung 4 years na termino. At pwedeng mag-re-election. Pero yan po ay pinag-aaralan pa rin at hindi pa po yan pasado. So sa ngayon, habang hindi po yan pasado, ang alam po natin ay may magaganap pa rin na barangay at SK election sa darating na December 2025. Halos kasabay po niya yan yung pong naunsyami rin na eleksyon sa BARM o sa Bangsamoro, sa Muslim Mindanao. Dapat ngayong noong Marso, yung election po diyan, pero hindi po yan ipinagpatuloy. Pinirmahan din po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Samantala mga kapaborito, medyo sobrang init din po ngayong araw.
nagtataka rin ako kung bakit hapong-hapo ako, ano? Kaya pala asabi tayo sa 48 degrees Celsius na heat index ngayong araw, no? Particularly dito sa Dagupan City kaninang alas 2 ng hapon. Base po yan sa na-monitor ng ating Pag-asa Dagupan Station. So, mukhang umiinit na naman nagpipik na naman ang init sa Dagupan City. Pero sa madaling araw at sa hating gabi mukhang umuulan din, ano? Dito sa Dagupan City, 2 beses umulan kagabi. No, alas 12 ng gabi at saka ng mga bandang 1:30 ng madaling araw. Kaya paggising ninyo ay basa ang kapaligiran, mga kapaborito. Kaya humirit naman, ano? At pumalo sa 48 degrees yung heat index o yung init na nararamdaman ng ating katawan. Kaya nakakapaso po, no? Hapong-hapo nga ako kanina eh. Oy, thank you very much syempre sa Mama Lols kay Sir Robert Erfe Mejia. No? At huwag niyong kalimutan mga kapaborito, bukas magbo-birthday po ang ating lalawigang Pangasinan. Agaw na Pangasinan bukas. Kasabay po yan, no, ng 6th-year anniversary ng DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, kaya meron tayong Lucky 6 sa April 5 promo. Yan po ay bubunutin na bukas, no? Yung pong mechanics po niyan dapat ipinanganak po sa April 5, no? Kahit anong taon. Magdala lamang po kayo ng inyong birth certificate dito po sa aming himpilan sa may Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City, no? First come, first serve basis dahil 6 years na tayo at 6 na winners din lang po ang aming mapipiling mananalo. No, ang bawat winner ay makakatanggap naman ng 600 pesos cash at isang customized birthday cake mula sa DWJE. Ito pong Lucky 6 sa April 5 promo ay hatid po sa inyo syempre ng ating pong Abante Pangasinan Ilocano Party List number 123 at ni former Pangasinan Governor Amado I. Espino III at ang Team Anli Servisyo. Para sa atin, alas 5:32 ng hapon, magbabalik po ang programang API, Aligwas Pangasinan, Ilocano. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat na nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na. Kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Katigan. Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us
through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit Wellcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. Wellcare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. At syempre, mapapanood nyo na rin po kami sa YouTube channel. Hanapin nyo lamang po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Yan lang po ang nag-iisang DWJE, kaya pag tinype nyo, hinanap nyo sa search engine na DWJE, agad pong lalabas sa inyong YouTube ang DWJE. Maraming salamat, ha? At syempre mga kapaborito, ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Biyernes. MSRP sa imported na binigas o bigas ibababa na sa 45 pesos kada kilo. Pilipinas nasungkit ang Destination of the Year sa Routes Asia 2025 Awards. Mga chikiting nag-tour sa palasyo at storytelling kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At paglipat ng sobrang pondo ng PhilHealth diretso sa mga Pilipino, legal, moral na tungkulin at matibay sa ekonomiya ayon sa Finance Secretary. Presyo ng isda posibleng tataas mula 15 hanggang 30% sa kasagsagan ng mahal na araw ayon sa DA. Sa ating police report, negosyante patay ng pagbabarilin sa bayan ng Bugalyon. Lalaking nahulian ng halos 700,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Dagupan City. At sa ating balitang pampalakasan, Nuggets bumagsak na sa ika-4 na pwesto sa West kasunod ng dalawang magkasunod na pagkatalo. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Muling ibinaba ng Department of Agriculture ang Maximum Suggested Retail Price o yung MSRP ng imported na bigas hanggang 45 pesos kada kilo
simula March 31, kasunod ng patuloy na pagbaba ng pandaigdigang presyo ng bigas. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., ito ay 19 pesos na pagbaba sa retail price ng kada kilo ng imported rice kumpara po sa presyo nito bago ipatupad ang MSRP noong January 20. Bago ang MSRP, umaabot po sa mahala 64 pesos kada kilo ang bentahan ng imported rice sa kabila ng mababang presyo sa pandaigdigang merkado, pagbawas sa taripa at paglakas ng piso. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, malaki ang naitulong ng MSRP sa pagpapababa ng presyo ng bigas at pagbaba ng antas ng inflation na bumagal sa 2.1% para sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Mas mababa sa inasahan ng merkado at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang hakbang po na ito ay sumasalamin lamang sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba ang taripa ng bigas mula 35% patungong 15% noong July 2024. Malaking epekto mga kapaborito at sana ay patuloy pa itong bumaba. Pero ito ay imported rice, syempre mga kapaborito, magandang klase po yan. At sana ay magtuloy-tuloy. Meron din po tayo mga kadiwa centers kung saan makakabili rin po kayo yung mga special price para sa bigas. Samantala, nasungkit ng Pilipinas ang Destination of the Year sa Routes Asia 2025 Awards. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, pinapatibay ng parangal ang pangako ng departamento na pahusayin ang aviation partnership, palakasin ang koneksyon at ipakita ang Pilipinas bilang isang nangungunang pandaigdigang destinasyon. Patunay anya ang parangal sa patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa mga strategic partnership. Ang Routes Asia Awards ay ang isang award-giving body na nakatuon sa kolaborasyon sa pagitan ng mga airlines, airports at opisyal ng turismo. Itong collaboration mga kapaborito ng mga public agencies at ng mga private corporations, lalo na pagdating sa turismo, ay malaking bahagi sa pag-unlad ng ekonomiya din ng ating bansa. Alam niyo, malaki ang pinapasok na pera ng turismo sa ating pong bansa at milyong-milyong turista mula sa ibang bansa ang dumarating po sa atin. At ito po ang nagsisilbing lifeline ng ating mga local economies. Kapag dolyar po ang kanilang ginagastos, dito po nila dinadala yan sa Pilipinas at lumalaki yung ating dollar reserve bukod pa doon sa mga remittances ng ating po mga overseas Filipino workers. At sa iba pa mga balita, napuno ng tawanan at pananabik ng mga bata ang palasyo ng Malacanang habang masayang binasa sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang maikling kwento na pinamagatang Ang Limang Tuta. Ang aklat na isinulat ni Eugene Y. Evasco at inilarawan ni Almar Denso ay nagsasabi sa kwento ng dalawang batang lalaki na nakakita ng limang tuta na naghahanap ng kanlungan sa ilalim po ng tulay. Ang kwento ay nagtuturo sa mga bata na tratuhin ang mga hayop tulad ng mga tao ng may pagmamahal at kabaitan. Itinuturo din ang kwento sa mga bata na ang pag-aalaga sa iba ay nagdudulot ng kagalakan at kasiyahan at itinatampok ang halaga ng empatiya at kabaitan sa mga hayop man o mga tao. Si Evasco ay isang batikang manunulat na mayroong mga pagkilala para sa kanyang mga isinulat na kwentong pambata tulad ng Si Mabait at ang mga Daliri ng Liwanag noong 2004, ang 10 Bukit-Kit noong 2010, Tag-Araw ng mga Ibong Hilaga noong 2011, Mga Saranggola sa Tag-Ulan 2012, ang Nag-iisa at Natatanging noong 2015, at ang nanay ni Erwin, ang tatay ni Clara noong 2018. Naganap naman ang storytelling session bago ang ceremonial signing ng joint circular sa pagitan ng Department of Education at Department of Budget and Management
para sa pagtatayo ng Child Development Centers o CDCs. Masiglang nakingiting binati naman ni Pangulong Marcos sa mga bata na buong pananabik na ipinakita sa kanya ang kanilang mga makukulay na laruan habang ipinakilala ang mga ito sa kanyang mga alagang hayop na sina Oreo at Lucky, dalawa sa kanyang pinakamamahal na aso. Ang Republic Act No. 6972 na pinagtibay naman noong 1990 ay nag-aatas sa bawat barangay na magkaroon ng kahit isang CDC o yung Child Development Center. Gayunpaman, iniulat ng Early Childhood Care and Development Council na 3,800 na barangay ang hindi nakapagtatag ng kanilang mga centers. Sa kanyang talupati, sinabi po ni Pangulong Marcos Jr. na natukoy ng pamahalaan ang hindi bababa sa 328 na mga barangay ang hindi kayang makapagtatag ng daycare center dahil mababa ang kita at natatanggap na pondo. Sa mga barangay na ito, 89 ang nasa Luzon, 106 sa Visayas at 133 sa Mindanao, kabilang ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sinabi rin ng Pangulo na ang mga CDC ay magsisilbing mga lugar para sa pagpapatupad ng mga programa ng Early Childhood Care and Development, partikular na ang Early Learning Programs at ang Family Support Program. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos na ang national at local government ay nagtutulungan upang isulong ang kapakanan ng mga bata sa pamamagitan ng iba't ibang mga hakbangin sa pagpapaunlad ng mga bata, kabilang ang pagtatayo ng mga daycare centers. Para naman sa mga local government units, sinabi rin ni Pangulong Marcos na sasagutin nila ang mga karagdagang gastos bilang bahagi ng kanilang counterpart na obligasyon na makumpleto ang proyekto. Biruin nyo, malaki palang porsyento ng mga barangay, no? 3,800 barangays ang walang CDCs o yung Child Development Center. Importante po yan, no? Dahil yan po ay nakatutok sa early formative years ng bata. No? At maganda po yan na natututukan at maaga pong naituturo yung mga magagandang asal, no? Mga early childhood development, no? Para yung mga bata pag lumaki na, maayos po yung kanilang kaisipan, di ba? Samantala, muling nanindigan si Finance Secretary Ralph Recto na legal, moral, and economically sound ang hakbang ng pambansang pamahalaan na ipatupad ang mandato ng Kongreso na ibalik ang sobra at natutulog na pondo ng PhilHealth sa mga kritikal na programang pangkalusugan at panlipunan upang mapakinabangan ng mga Pilipino. Sa ikalimang oral argument sa Korte Suprema, kaugnay sa mga petisyon na kumikwestiyon sa constitutionality ng PhilHealth Fund Transfer, sinabi po ni Secretary Recto na, quote, "We cannot in good conscience allow funds to languish in bank accounts as our nation's needs multiply daily," unquote. Ayon pa kay Recto, mahalagang gamitin ang sobrang pondo ng gobyerno o ng government-owned and controlled corporations, ito yung mga GOCCs, no? Para sa mahahalagang programang pangkalusugan at panlipunan upang mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya at hindi na magdulot ng malaking suliranin sa pampinansyal sa bansa. Sa katunayan, sinabi ni Recto na ang hakbang na ito ay nakalinya sa mga prinsipyo sa ilalim ng medium-term fiscal framework. Nabawasan ng fiscal deficit mula sa 8.6% ng gross domestic product o GDP noong 2021 patungong 3.7% pagsapit ng taong 2028, habang binabawasan ng pambansang utang mula 60.9% ng GDP noong 2022 patungong 56.3% sa 2028. Ito ay inaasahang magbibigay ng pinakamataas na benepisyo at doble-dobleng epekto para sa ekonomiya at sa sambayanang Pilipino. Kabilang din dito ang pagbubukas ng mas maraming trabaho, pagtaas ng kita at pagpapababa ng antas ng kahirapan bago matapos ang termino ni PBBM. Ibinahagi rin niya ang tinatawag na moral imperative sa likod ng pulisiyang ito, kung saan tiniyak na walang kahit isang sentimo mula sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ang nahawakan habang pinapahawak o pinapalawak ang mga benefit package upang mabawasan ang gastos ng mga Pilipino. Ayan mga kapaborito, ha?
Malayo rin no na doon sa sinasabi nilang bangkarotin ang PhilHealth. Alam nyo, meron pong reserve ang PhilHealth, no? At meron pang 500 billion na reserve. Kaya kahit wala pong inilaan na pondo mula sa annual budget ng ating bansa, bagkus ay tinaasan pa yung mga services, no, benefit package na matatanggap ng mga membro ng PhilHealth. Sa ibang balita, posible namang tataas ng 15 hanggang 30% ang presyo ng isda sa kasagsagan ng Holy Week. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Ayon sa ahensya, ang pagtaas ng retail price ng mga isda ay kasabay ng inaasahang pagbaba ng demand sa iba't ibang mga karne, kaakibat ng paggunita po sa mahal na araw. Batay sa projection ng DA, sapat ang supply ng mga isda sa palengke upang matugunan ang posibleng pagtaas ng demand sa inaasahang magsisimula sa susunod na linggo, April 14. Kabilang sa mga isdang may mataas na supply sa kasalukuyan ay ang galunggong, bangus, tilapia, Indian mackerel, sardinas at yellowfin tuna. Maging ang iba pang fishery products tulad ng pusit, pasayan, lamang dagat at iba pa ay nananatiling may mataas na volume. Siniguro naman ng DA na babantayan ang supply at presyuhan ng mga fishery products sa kabuuan ng mahal na araw. Hindi ko lang sure kung pati yung dilata tataas kaya. Tumataas naman ba? Oo. Sa ating police report, patay ang isang 60 anyos na negosyante ng pagbabarili nito ng isang gunman sa loob ng kanyang pwesto pasado 1:00 ng hapon sa may barangay Bulawan, Bugalyon, Pangasinan. Base sa investigasyon ng Bugalyon PNP, pinasok ng sospek ang negosyante sa loob ng pwesto, nilapitan at saka pinagbabaril ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tumakas naman ang sospek sakay ng motorsiklo na minamaneho ng isa pang sospek. Idineklara namang dead on arrival sa ospital ang biktima. Inaalam pa rin ng pulisya mga posibleng pagkakakilanlan sa mga sospek at kung ano ang motibo sa pamamaslang. Samantala, umabot sa halos 700,000 pesos na halaga ng shabu o hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isinagawang search warrant sa tahanan ng sospek sa may barangay Bunuan, Bukig, Dagupan City. Napakalaking halaga to, 700,000 mga kapaborito. Ayon sa PDEA Pangasinan, nakakuha sila ng 60 sachet. 60 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 100 gramo, 100 grams, biruin nyo. At may street value po na 680,000 pesos. Kasalukuyan namang nasa pangangalaga ng Dagupan City Police Station ang suspect habang hinihintay nito ang kaukulang kasong isasampa laban sa kanya. Malaking volume po yan mga kapaborito, 100 grams. No, ilan kaya yan sa ating weekly consumption dito sa Dagupan City? Naku, kayong mga gumagamit ng illegal na droga, magbagong buhay na tayo, no? At alam niyo, nakakasira po yan ng ulo at ng relasyon sa pamilya. Samantala, sa ating price update, inaasahang tataas naman ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Sinabi ni DOMB Assistant Director Rodela Romero na mga sumusunod ay ang posibleng adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa gasolina, mayroon pong posibleng pagtaas na 30 hanggang 70 centavo kada litro. Sa diesel naman, mayroong pagtaas ng 20 hanggang 60 centavo kada litro. Ang kerosene naman ay posibleng walang adjustment o kaya naman may pagtaas o pagbaba ng 20 centavo kada litro. Sa atin namang balitang pampalakasan, muling dumanas ng pagkatalo ang 2023 NBA champion Denver Nuggets. Kahapon o noong isang araw, April 2, ay una itong pinataod ng Minnesota Timberwolves sa double overtime na score na 141-39. Naku. Habang ngayong araw ay tuluyan din itong pinatumba ng San Antonio Spurs 113-106. Sinamantala ng Spurs ang hindi paglalaro ni 3-time NBA MVP Nikola Jokic at agad tinambakan ng Nuggets ng 12 points sa unang bahagi ng laro. Tuluyan ding bumawi ang Nuggets sa third quarter at nagawa nitong burahin ang 9 na puntos mula sa 12-point first half deficit, ngunit pagpasok ng fourth quarter ay muling
nag-dominate ang San Antonio sa opensa. Sa huli nagawa ng Spurs na ibulsa ang 7-point win sa pangunguna ni Harrison Barnes na kumamada ng 20 points at 8 rebounds. Sa panalo ng Spurs, 7 sa mga player nito ang gumawa ng double-digit scores habang 2 player din ang gumawa ng double-double performance. Sa atin namang balitang lokal, unang salvo ng kampanya ni Manay Gina sinalubong ng mainit na suporta, masigla at mainit na pagtanggap ng mga tao. Yan ang pagsisimula ng kampanya ni Manay Gina de Venecia noong pong March 28 para sa pagkakongresista ng ika-4 na distrito ng Pangasinan at sa isinagawang motorcade sa ilang barangay sa Dagupan. Nagsimula ang motorcade sa ganap na alas 6 ng umaga at kasama niya ang kanyang asawa na si dating Speaker at 5-time House Speaker Jose C. de Venecia Jr. at ang kanilang anak na si Congressman Christopher Toff de Venecia. Binuo ng pamilya de Venecia ang mainit na pagtanggap mula sa mga tao na nagtipon sa mga kalsada, tanda ng malakas na pagsuporta sa kanyang kampanya. Nagsimula ang motorcade sa mga silangang barangay sa Dagupan City, ang Tambak, Bulosan, Salisay, Mamalingling, Mangin at Tabang bago dumaan sa iba pang mga barangay ng lungsod. Pinili naman ni Manay Gina na magsimula sa silangang bahagi ng Dagupan na isang tradisyon ng pagsisimula ng anumang paglalakbay mula sa silangan at ang mainit na pagtanggap ng mga tao ay patunay ng tiwala at respeto ng komunidad. Sa bawat lugar na pinuntahan ni Manay Gina, siya ay sinalubong ng mga ngiti, palakpakan at mga taos-pusong pagbibigay ng pagsuporta na malinaw na nagpapakita ng malalim at matatag na ugnayan niya sa distrito. Ang kampanya ni Manay Gina de Venecia ay nakaangkla sa pamana ng kanyang asawa, ang 5 beses na Speaker Jose de Venecia, na kilala bilang ama ng ika-4 na distrito. Pati na rin sa mga natatanging tagumpay ng kanyang anak na si Congressman Christopher Toff de Venecia na nakilala sa kanyang pagsuporta sa mga industriya ng sining at malikhaing sektor. Bilang isang dating kongresista na nagsilbi ng 2 termino, si Manay Gina ay tinitingala at minamahal dahil sa kanyang mga kontribusyon, lalo na sa sektor ng kalusugan. Pinangunahan niya ang pagtatayo ng Region 1 Drug Treatment and Rehabilitation Center sa may barangay Bunuan, Binloc na naging mahalagang institusyon sa pagtulong sa libo-libong kabataan na makalaya mula sa adiksyon sa droga. Isang legasiya ng serbisyo na patuloy na nararamdaman ng mga tao sa distrito. Pinangunahan din niya ang pagpapalawak ng Region 1 Medical Center na nagdoble sa kapasidad ng bed capacity mula 300 ngayon ay 600 na. Kaya't mas pinabuti ang access sa healthcare ng mga residente. Ayan mga kapaborito, no? At syempre dito sa buong lalawigan ng Pangasinan ay patuloy pa rin, no, ang mainit na pangangampanya sa national and local. No? At syempre gaya ng sinabi ko sa pagbubukas ng ating programa, no? Tingnan niyo po yung track record ng mga kandidato, no? Gaya ni Manay Gina, nakita niyo naman malalaking performance, no? High impact projects. Alam niyo, isa yung na-appreciate ko talaga yung sa may rehabilitation para doon sa mga naging nagkaroon ng addiction sa bawal na droga, no? Alam niyo, malaking tulong po 'yan para po maibalik sa normal na pamumuhay yung ating pong mga kapaborito. Maging yung kanilang mga pamilya ay nagpapasalamat po, no? Dahil malaking tulong po ito sa pagbabalik sa tamang ugnayan ng pamilya at pagkawala ng paggalulong, no, sa bisyo ng mga gumagamit sa illegal na droga. At alam nyo, isa rin sa mga notable, no, na itinayo ni Manay Gina noong siya po ay asawa po ng ating House Speaker ay yung Haven for Children at yung Haven for Women. Yan po ay malaking tulong, no, sa DSWD sa kanilang pagresponde sa mga inaabusong kababaihan at mga batang babae. Meron ding Haven for Boys. No? At yan po ay tumutulong sa buong Region 1 halos, no? Hindi lang sa 4th District. At may mga na-institutionalized na havens, no, para sa ibang lalawigan din at ibang mga rehiyon. So nakita nila yung impact po niyan sa buhay at yung pong
pag-increase ng bed capacity ng Region 1 Medical Center ay malaking tulong din po yan. Lalo't hindi lang po 4th District ang kinikater ng Region 1 Medical Center at hindi rin lang Region 1. Maski sa Region 2 meron at mga nanggagaling sa Tarlac. At syempre, naging Medical Research Center din po yan. No? Isa sa mga nag-iisang research center sa Region 1 na nananaliksik ng mga paraan para mapabuti yung treatment management sa mga pasyente may iba't ibang sakit, mga kapaborito. At syempre, kailangan tingnan nyo mabuti yan, yung mga track record ng mga kandidato, di ba? Hi, hello sa ating po mga kapaborito dyan po sa Kalasyaw, kay Councilor Patrick Agustin Karamat na nag-house to house po ngayon. Meron silang meeting de avance. Kasama po ang team Karamat Makanlalay. Magandang hapon po sa inyo. Hi kay Ma'am Marmy, kay Boss Carlo, kay Ma'am Pao. Hi, hello sa lahat ng team Patak. Magandang hapon. Magandang hapon din kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega, kay former board member Jerome Vic Espino, kay Cambaking Mayor Jumel Anthony Espino. Good afternoon. At syempre sa ating ama ng Pangasinan, si Gob Pogi Espino III, nagbabalik. At ang ating pong first nominee, founder and chairman ng Abante Pangasinan Ilocano Party at first nominee ng API Party List, si former Pangasinan Governor and Congressman Amado T. Espino Jr. At ang kanilang second nominee, si Lawak Vice Mayor Attorney Nelson Valdez Gayo. Good afternoon po sa inyong lahat. At syempre nakikiramay din po tayo kay Councilor Aldrin Soriano sa pagpanaw po ng kanyang minamahal na ina. Kami po ay taus-pusong nakikiramay kay Councilor Aldrin Soriano at sa kanilang pamilya. Oras po natin, 6:01 in the evening. Tayo po ay magpapaalam na. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Nagsasabing maraming salamat, magandang gabi at happy weekend, kapaborito. Kapaborito, Angelos la. Alas 6 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List.